Dito ngayon sa balita natin, itong si Chris Newsome daw ay ino-offer na ng Meralco Bolts sa iba't ibang kupunan. Kabilang na ang Converge Fiber XRs, NLEX at itong Blackwater Bossing. Siyempre ito sa Converge na ibalita na natin ito nung nakaraang araw na ito si Newsome, ino-offer talaga dyan. Pero hindi pa sigurado kung tatanggapin ng Converge. Dahil parang nag-iisip ang Converge na baka ito si Newsome, kung mapapirma nila ng kontrata baka biglang mag-request na matrade sa Barangay Ginebra. So hindi pa sigurado yan. Pero yung offer nandiyan na, may standing offer na Meralco. Dito naman sa NLEX, hindi syempre pwedeng maging straight up na trade dahil sister teams ang NLEX at Meralco. Pero nandiyan man yung Blackwater na gagamitin nilang conduit. Or pwede diretsahan dali na sa Blackwater itong si Chris Newsome. Ang maliwanag dito, ang Meralco gagawa ng aksyon para matrade si Newsome bago ito mag-expire yung kontrata. Ayaw ng Meralco na mangyari yung nangyari kay Nards Pinto noon at kay Jared Dillinger na bigla na lamang umalis dito sa Meralco at lumipat sa Barangay Ginebra. Walang nagawa ang Meralco dahil naging unrestricted free agent sa mga nabanggit na player. So ngayong natutunugan ng Meralco na si Newsome ay gusto nang umalis sa Meralco, uunahan na nila at ite-trade. Notice ninyo, ino-offer itong si Newsome dito sa Converge, NLEX at Blackwater at hindi sa Barangay Ginebra. So sa ngayon, yan muna ang magiging sitwasyon dito kay Chris Newsome. Matitrade nga pero mukhang hindi sa Ginebra. Samantala naman, itong Rain or Shine Elasto Painters ay hindi rin pahuhuli pagdating dito sa mga trades. Bukod dito kay Rain ng Batak ay nagpabalak din daw ang Rain or Shine gumawa pa ng mga ibang trades para makakuha ng mga additional first round picks sa darating na draft. Hindi pa natin natitiyak kung sino ang tinitignan nila pero posible na Phoenix ang tinitignan nila na maging trade partner ngayon. At baka itong si Tyler Tio ang gustong kunin nitong si Coach Yeng Giao. Hindi pa natin natitiyak kung ito si Tyler Tio nga ay mapupunta dito sa ROS. Pero isa raw yan doon sa mga tinatarget ni Coach Yeng Giao na kung sakasakali ay kukunin niya para lumakas yung kanilang lineup. Sa ngayon, itong Rain or Shine, mukhang kontento dito sa kanilang frontcourt na meron silang Kit Datu, Santi Santillan at itong si Luis Villegas na pabalik na mula sa injury. Itong si Bo Belga mukhang stay put muna dahil parang wala yatang takers, mukhang masyadong mataas pa rin yung hinihingi na asking price ng Rain or Shine para dito sa kanilang big man. So sa ngayon, mukhang i-fortify na lamang nila ay yung kanilang backcourt. Of course, kung magkakaroon ka ng Tyler Tio, idadagdag mo dito kay Gian Mabuyak, kay Adrian Noco, matos sa iba pa nilang mga guards, kay Andre Karakut, abay lalakas talaga itong Rain or Shine Elasto Painters at talo silang magiging mas competitive pagdating dito sa Philippine Cup. So asahan natin na magiging mas maganda ang performance ng Rain or Shine dito sa Philippine Cup dahil meron na silang mga additional players.